Ben Jokno. Anong sabi niya sa ating mga mambabatas? Anong apila niya? Oo. Sabi ni Ben Yan. Ito na. Sabi niya, anong sabi niya? Sabi ko niya, ang mga mambabatas daw ay parang natutokso na. Tinutokso, di ba? Sabi niya, anong payo niya sa mga... Ang payo niya ay teka. Wag. Attorney, wala ka mic. Ang payo niya, anong payo niya? Wag yun ang pakialaman. Irespeto daw natin na constitutional prohibition. Bakit ganon? Masyado malaki ang spending level natin. Ng executive daw. Maliit ang kita, malakas gumastos kahit sa Malakas. isang kabahayan. Opo, yun nga. Ang kita mo ay 100,000 a month. Ang gastos mo 90,000 a month. Anong matitira? Wala na, 10 na diba? lang. Yun ang payo niya. Nagreklamo po si VP Sara. Kasi yung kanya daw schedule ng mga biyahe ay pinapublicize o isinisiwalat ng Malacanang na ito ay maaring makaapekto sa kanyang seguridad. Yes, that's true. Tugon naman ng Malacanang. Transparency. Kasi ang ginagamit dyan ay public funds. Kaya sinisiwalat namin. Tama naman. Okay, agree. Pero sabi ni VP Sara, ganun pala lahat ng bumabiyahe, isiwalat nyo. Lahat na binibigyan nyo ng travel authority, isiwalat nyo. Bakit ako lang? Tama. Di ba? Di ba dyan nag-umpisa yung problema ng SMNI? Noong kine-question ni Ka Eric at saka ni Lorraine Badoy, yung more than 1 billion na budget ng speaker na noon ay si Martin Romualdez para sa pagbiyahe-biyahe. Yun naman pala. Di ba? Kaya na-suspend. Ay, by the way nais nating liwanagin ito. Nais iparating ng pamamahala ng SMNI. May fake news na ang SMNI daw po ay walang prangkisa. Yan po ay mali. Maling-mali po yan. Maraming sinungaling. Ang SMNI po ay may prangkisa. Valid po ang prangkisa. Ano yung sinasabi nila? Noong nakaraang Congress, meaning yung 19th Congress, kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. Ay nagpasa ng House Bill ang mababang kapulungan na tinatanggalan ng prangkisa ang SMNI. Totoo po yun. Ngunit doon ba nagtatapos yang usapin yan? Hindi po. No. Hindi na nunca. Hindi na mangyari yan Na pwede, sir. Yan Bakit? Sabagat ang batas po, bago maging batas, ay dapat sang-ayunan ng Senado. Ang SMNI ay may prangkisa. At totoo rin, at anytime, pwedeng bawiin yung prangkisang yan. Pero ang pagbawi ng prangkisa, sapagkat ang prangkisa ay batas. Yan ay pinapasa ng Kongreso, meaning ng House and the Senate. Ay batas po yan. Batas lamang ang makababawi niyan. Yung House Bill ba ay batas? Hindi po. Baka yung nagkakalat niyan walang nanonood sa kanila. At saka baka walang nalalaman sa batas. Nag-iingot-ingotan lamang. No views! Nakakahiya naman kayo. House Bill. Natapos na yung 19th Congress. Hindi naiangat sa Senado. Ano ibig sabihin nun? Hindi naging batas. Ngayon, yung House Bill bang yan, nung nag-adjourn na with finality yung 19th Congress, yan ba ay magke-carry over o maisasalin sa 20th Congress? Hindi again? po. Nunca. Hindi mere. Si senyor. Sabi po ng ating jurisprudensya, kapag nag-adjourn na with finality ang Congress,
At naging 20th Congress na iba na yan, di ba? Opo. Nag-iba na yung Iba mga na yung tao ibang eh. miyembro, iba na Oo, tao. syempre. Oo. Yung iba parang tao rin naman. Ang ibig kong sabihin, baliwala na yung House Bill na yon. Dati na. Burado na yon. Erase. Erase. Oo. Okay. At yun po, kung gusto nilang tanggalin ang prangkisa ng SMNI, dapat magsimula muli sila From the sa start. umpisa. From the beginning, yes. Umpisa ulit nila, magpapasa ulit sila ng House Bill. Padadala nila sa ating Senado. Iyon. Budget hearing. Busy yung ilang mga kongresista natin Dami yun naman na mga pera. insertion. O di ba Oo. nakita mo yung debate? Grabe na yun. Ayaw i-pre-plenary ni Opo. Swansing, ni Congresswoman Swansing, yung budget. Di ba? Talaga. Kasi mabubuking yung insertion nila. Alam nyo mga kababayan, Dami niloloko na insertion. naman tayo ng House of Representatives yung budget committee nila. Di ba? Galit na galit tayo sa insertion. Opo. Kinwestiyon na nga yung insertions. Ginagawa na naman po nila. Ayan. Nagsisinungaling na naman po sila. Nililin lang na naman tayo ng mga kongresista. Hindi naman lahat, karamihan. Kasi Oo. meron katulad ni Egay Erice. May mga May malinis mga naman pumapalag dyan. na hindi naman nila masigura. Oo. Pero ayaw pa rin ilagay sa pre-plenary. Ayun. Kasi lahat po dumaan sa pre-plenary. Pero yung budget mismo ng Kongreso Ayaw na na idaan. 19 billion lamang ang hiniling sa National Expenditure Program at dinagdagan nila at ginawa nilang 35 billion ay ayaw nilang i-subject sa pre-plenary. Special treatment sila. Ayun. Exempt daw sila. O anong klaseng kalokohan na naman yan? Ba yun? Sapagkat hindi pwedeng hindi. Alam mo kung bakit? Bakit mo? Mag-eleksyon. Gagamitin yung insertion. Ayan. Magnanakaw na naman yung ilang kongresista para pondohan ang kanilang re-election. Sapagkat alam nila na suklam sa ilan sa kanila o karamihan sa kanila ang kanilang mga constituents dahil lumalagoy sa baha. Gagamitin na naman lang panuhol yung nanakawin nila. Bago tayo, wala tayong ginagawa. Oo. Nakatungagalan tayo. Ipahiwatig po natin ang ating galit sa 2028. Ayan, wag mo na Tanggalin ngayon. natin yung mga magnanakaw dyan, mga inaakala nating magnanakaw dyan sa Congress. Huwag nating ibalik. Ayan. Otherwise, pag binalik nyo na naman yung mga ulalo dyan sa House of Representatives at sa Senado, kasalanan nyo na after 2028 kung lumalagoy pa rin kayo sa baha. Hindi na po namin kasalanan dito. Hindi na kasalanan ni Manang Juvie, ni Atty. Topacio, ni Mike Defensor. Ayun. Winarningan na namin kayo. Oo. Ngayon, Ayusin kung ang matigas ang boto. ulo ninyo, wala tayong magagawa. Sabi nga, you only get the government you deserve. Kung ibebenta nyo na naman ang boto nyo sa halagang 1,000, 2,000, 3 piso, Oh. 5,000 piso, 5 kilong bigas at 10 dilata, wala na po tayong magagawa dyan. Huwag ipagpalit ang kasalanan boto. nyo na yan. Ayun. Pero ewan ko, ang Anyway, babalik Pinoy. dito, tama Bakit? naman din yung sinabi ni Sarah. Opo. Bakit yung sa aking lang biyahe ang Oh. pinapublicize nyo? Publicize nyo lahat. Lahat ng travel authority na ini-issue ng palasyo para sa biyahe ng lahat ng nasa executive department ay i-publicize nyo. Lagyan nyo sa isang website. Ito ang mga babiyahe. Si Secretary X, si Secretary Y, si Yusek Z, si ASEC A, Yun. si Director B, di ba? Opo. Para si fair General naman. Manager C, di ba? Yun ang sinasabi ni VP Sara. Pero attorney, dapat i-publicize yan after. Not yung araw na yun. Yun Kasi nga ang sinasabi ni VP Sara. Bakit siya sa delikado akin? po yan, Sabi niya, delikado. okay naman, sige, transparency. Transparency para sa lahat. Opo. Di ba? Baka mga matay na yung mga mababait na leader sa atin. Oo. Kawawa naman. Huwag naman kung gano'n. O, katulad Ingatan nito. natin sila. Ingatan. Speaking of budget, napakaligi na naman ng infrastruktura ang budget. Oh. Ang budget. Ang budget. Alam mo kung bakit? Oh, why? Mag-eleksyon. Oh.
Magkano ang budget? 741 billion pesos. Second half Second half pa lang yan. Yung from July to December. Matindi ang lustay. Eto, ha? Ito yung lustay, di ba? Ito ay mas mataas ng Yung first half? 209.5 billion Oh. kesa roon sa unang bahagi, unang kalahati ng unang taon. kalahati ng taon. Kaya ang infrastruktura na kasama na naman ang flood control ay magkano? 4.2%. Oo. Ayan. Magkano ang Mas total from January to December? 1.27 Yes. trillion! No, ang dami na namang nanakawin. Kaya pala utang tayo na utang. Oo. Ay, ganun pala yun. Puro utang, puro utang. Sino magpapayad dito, attorney? Mga urang-utang. Oo. Grabe. Kawawa naman. Hindi ba- Napakalaki. Talagang iba pag eleksyon. Di ba sabi nga, Trillion? sino ba nagsabi sa akin? Bakit yung sa Paranaque, yung sa may amin, Apo. maayos pa naman yung kalye, binabakbak bago ginagawa ulit. Yan yata Siyempre. uso talaga. Yan ang uso. May budget. To make Alam na project. natin. Grabe. Napakalaki ng gagastusin trilyon sa isang taon para sa grabe. infrastructure. Opo. Akala ko ba, mahiya naman kayo, di ba? Ayan, nakalimutan Akala ko ba, lang. nililinis natin. Ayan. Kamoting kahoy naman pala kayo eh. 1.27 trillion ha, tandaan nyo yan. Kaya natataranta itong mga buhaya sa gobyerno. Bago, sasabihin nila, naglulustay si VP Sara. Yun, milyon lang ito. Trilyon! My goodness. Ilang trilyon na nautang natin? Marami na. Trilyon. 3 trilyon na yata. Malaki. 62% yata. Pinag-uusapan nga namin ni Secretary Alcusi yung debt to GDP ratio. Ayan. Ibig sabihin, yung utang natin ay halos 1/3 na ng Masakit. ating sweldo. Oo. Kumbaga sa bahay mo, sa kabahayan, Opo. kung ang kita may 100,000 isang taon, ang utang mo ay 62,000. Wow. Paano ka pa makakabayad? Binayaran mo yung utang, wala ka matitira. Wala na. Para sa pagkain, sa medisina. Di ba? Sa kuryente, sa tubig. Maraming tubig. Wala kang problema sa tubig. Lalo na yung mga taga-Pampanga, walang problema sa tubig. Grabe, Napakaraming tubig. dirty water yan. Ayun lang Hindi nga. yan pwede. At ito pang masaklap. Opo. Okay. Ano nangyayari? Doon sa padala ng ating Yung mga bagong bayani. Yes, ang mga remittance natin. Ano nangyari? What happened? Sabi nga po 3.02 billion na nireport noong May 2026 Anong nangyari? po. Ano nga yan? Ano yung 3.04? Tumaas ba? Contributed. O hindi tumaas? Decrease. Nag-decrease. Bumaba. Di ba malaking bahagi ng ating ekonomiya ay galing sa remittance? Kaya pala sila napapamura. Yan pala yung dahilan. Matindi, attorney. Kasi nga, nagkakaroon din ng problema ang ating mga OFWs dahil nga doon sa krisis sa Middle East. Yes, totoo. Apo. Yan ang mabigat na nangyayari. Ayan, masakit na yan. Masakit na. Yan ang padala. Yung mga padala ng ating mga overseas workers. At saka obvious naman ang taas na palitan ng dolyares samantalang nung araw ako, ang lit-lit lang. Ngayon, ang laki. Okay yun para sa mga OFWs nagpapapalit. natin. Kaso mo nga, kahit mataas ang palitan, bumababa naman yung padala. Yun nga. Kasi nga kaya po, yung sobrang ekonomiya natin taas. masama. Kaya nanawagan itong si dating budget secretary na si